Guys, ito na po yung aquarium natin for 1 week na. And as you can see, pakita ko sa inyo kung ano po yung status ng ating pearl width sa likod is tumutubo na siya. Okay. And then yung hair grass, at least medyo kumakapit na rin talaga siya sa soil. So it's a good sign na rin for this two plants na tinanim natin. Okay, pero nasa pa rin to siya, sa cycle pa rin to siya. So advice pa rin na hindi pa rin natin siyang lagyan ng isda, okay, to avoid lang ammonia. Yeah. And then if you notice, may mga na rin starting nagkaroon ng mosquito, guys. Ayan. Pero lilinisin natin yan, tatanggalin natin sila. Siguro mga 70% yung tatanggalin natin. Yeah. Nandito rin si snail. Probably may gagawin ako dyan, guys. Sa snail. Basic maintenance po tayo, guys, for today. Kasi nag 1 week na po yung ating aquarium. And as you can see, ang mga tools po natin na gagawin dito is I have a brush. So meron pa akong scraper, okay? Algae scraper. Which is, yung sa previous video po natin is, ang ginawa natin is isa na rin tong scraper, algae scraper na nagiging sun scraper. Okay? Dual purposes, guys. Okay? Like po tayo, guys. Kung okay po tayo, okay? So, yeah. Yan. Gagawin po natin, hindi ko pa napakita sa inyo, guys. Isa sa maintenance na tools natin is yung hose. Okay. You have a hose and then you have bucket. Okay. You have a bucket. So gagawin dito ngayon, brush muna natin. Maglinis kayo. Yan, medyo abo. Yan, as much as possible talaga, minimize nyo, guys. Kasi ito din yung cost ng algae din. Okay? Meron po yung siyang siphon po tayo na pangkansya. Pero since ngayon, hindi po natin siya i-siphon for that. Yung gagamitin talaga yung hose na for the substrate. Kasi I think nagtatansi. Pa rin yung ating plants nakakapit sa ating mga soil. Sa ngayon, pwede pa yan. Okay. Kaya pa yan. Okay. The case is dito, aquarium. Pwede nyo lang tapat to and then itapon nyo yung dulo sa top, direct sa top. Yan. So since wala po tayong water, guys, so, assuming na lang ilalagay ko guys sa latlaw. Ang hose guys, ito na, may tubig na. Di ba at least
ang kagandahan kasi, hindi mo na sisipsipin. So, like, before, nung bata pa ako, pag nalilinis ako, ginaganon ko pa. Ginaganon ko pa, guys. Pwede naman yun siya, guys. Pero, may cases talaga na matitikman nyo talaga yun na yung tubig na sobrang bigat. Kung in case na medyo hindi rin na linisan. So, technique din talaga is lalagyan nyo na ng tubig galing sa gripo, yan. Since may tubig na to, guys, gagawin na natin is ibababa na lang ito. Yan. Yan. Okay. Like yung sinabi ko, guys, 50%, no? Gagawin natin. So 50% nyo, sa inyo yan. Normally, 50%, half ng for more or less ng gallon yun ang nabawas dito. Estimation ko pag 50% dito, pag 75 naman dito, almost empty. 100% pwede nyo gawin empty talaga yung tubig. Ang gagawin nyo, guys, pag may mga isda na po tayo, huwag nyo 100% talagang pag tanggal ng tubig. Kasi pag nalagyan nyo ng panibagong tubig, which is tap water, and then may chlorine siya, hindi po siya maganda sa isda. Mamamatayan sila. Okay? Whereas, yung mga may cases din mamatay isda mo dahil sa yung sabi na nila na na-stress yung isda dahil sa tubig na biglang nagbago yung tubig. So yun, guys, avoid din yun. Kung pwede nga talaga is yung tubig is paunti-unti lang talaga ninyo babawasan. Ito po yung basic, guys. So ano po yung mga basic na tools natin for cleaning aquarium. So dapat meron kayong brush, and your scrapers, hose, bucket, yan. And then yung mga gunting, tweezer, yung guys, yung nagawa ko na isang video, guys, for basic tools. Yun talaga yung magagamit nyo. Especially pag may mga bushy na tayo na mga plants, especially stem plants, guys. So medyo may maintain ka talaga ng sa stem plants, sa background ng mga plants, kasi madali silang dumadami. Every week, sabi nga nila daw, napuputol sila. Especially pag naka-inject siya ng CO2, guys. Kasi pag may CO2 kasi, mas sa tingin nyo is yan yung 50% niya. Yan yung ibabalik nyo na tubig. Okay? Yung empty dito, guys. 50% ang ibabalik nyo na tubig. So, yung gagawin natin, yung tubig sa bucket, pwede natin siyang pangbili. Balik tayo. So may tubig na ako, guys. And kung naalala nyo, guys, nung nag-fill tayo ng tubig, gumamit ako ng plastic. Okay? So why plastic? In case na medyo hindi pa stable yung mga plants natin na kumakapit, or meron po tayong mga hardscape na gusto natin hindi magagalaw. So pwede natin gamitin yung plastic at doon natin ipo-point yung or ibabato yung tubig natin. Hindi direct sa mismong soil natin kasi masisira yung natin, di ba? Yung tanim natin. Okay? Or yung
inaayos natin na design. Okay, so, pero if you think na yung ating 50% na tubig is hindi siya magkakos ng damage sa ating mga uh, inayos dito na set up ng aquarium natin. So, pwede naman natin hindi natin gamitin yung ating plastic. Okay. Pero sa tingin ko naman, hindi. Pero try natin yun. Kasi yung wave ng tubig or splash ng tubig, baka hindi magkakos. So, I think kailangan natin ng plastic there. Okay. Ipalutang lang natin. And, target niyo yung plastic. Pero, pag medyo malalim na rin yung tubig, pwede na ninyo tanggalin. Pwede natin tanggalin yung plastic. I think matibay naman yung light natin, guys. So, nung nag-workshop ako, guys, ito yung ginagamit na light. Panay hulog niya, guys. Matibay pa rin. So, proven siya. Okay? Yan ang purpose ng plastic, guys, na yung support, yung tawag namin. Okay? 今天会电视的噻。 naman siya tubig sa medyo kulang pa yung tubig natin, guys. Kung additional tubig. So, fill na po natin yung tubig at pwede na po natin tanggalin yung ating plastic na nilagay natin sa aquarium. So, gawin natin, meron pa tayong water conditioner. Pero nung nasa shop ko, pag naglilinis ako, hindi ako naglalagay ng water conditioner. So, pwede naman yun siya kasi di-dissolve naman din yung chlorine. Okay, pero much better na rin nilagay tayo ng conditioner. Water conditioner. So, na product view ko naman to, guys. Itong water conditioner. Okay, from TCM. So, pwede niyo i-check yun siya, guys, sa last video ko, guys. So, mga dalawa ako sa tigawa. Gimana? So, tapos na yung ating basic maintenance po natin. And if we're going to review yung mga tools natin na ginamit for maintenance ng aquarium is ang una is meron po tayong bucket. Okay, kung saan dito natin lalagay lahat yung tubig. And then meron po tayong
scrapers, which is algae scrapers. Pang scrape natin ng algae. And kung meron po tayong brush dyan, okay? Toothbrush, yan, pwede yan siya. Pang brush natin sa mga corner na medyo mahirap i-scrape ng ating algae scraper. And then, water protection natin. Okay? Optional lang dito siya guys, pero pwede rin siyang recommended. Okay? Kung para sure kayo na yung tubig nyo is safe siya sa ating mga alagang isda po natin. Okay? So, I think hanggang dito na po tayo sa ating basic tutorial. Okay? And I'll see you at the next video.